Hindi po kapanipaniwala itong statement ni Kaufman. Unang-una, sabi ninyo may amnesia na. Cognitive deficiencies. Bakit niya naalala yung kanyang pagkahimatay? Di ba? Unang-una, pag naimatay ka, hindi mo na yun maalala at maikikwento. Unless magkwento yung yung nakakita. Wala mang kwento mula sa mga doktor. Di ba? At magpakita ka ng picture na sabi ninyo cranial. So nabasag yung bungo kasi natumba. Magpakita kayo ng picture. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Lumala yung kwento mga kababayan tungkol kay Digong. Una, yung statement na pinalabas ni Sara na dismayo lang, naimatay, unconscious daw. Natagpo ang unconscious si Digong sa kanyang silda. Ngayon, may brain injury na, may cranial and brain injury na mga kababayan. Sa statement naman po ni Attorney Kaufman, para lang yun mga kababayan yung sabi ni Atty. Kaufman na unfit to stand trial itong si Digong kasi daw nagka-amnesia. Wala man pong sinasabi yung mga doktor. Di ba? Mag-release kayo muna ng official medical examination report para maniwala kami. Pero kung ang kwento galing po sa inyo, kayo lang yung nagkikwento, malabo na maniwala yung mga mamamayang Pilipino kasi sunado kayo, kilalang mga sinungaling. Pati yung abogado ngayon naging sinungaling na rin. Di ba? Pakita muna kayo ng medical report para maniwala kami. Malinaw na drama lang mga kababayan ito. A statement of Attorney Nicolas Kaufman, humanitarian concern in relation to the continued detention of former President Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Sara, inhuman daw yung kalagayan ng dating Pangulo, yung tatay niya. Ang inhuman po, yung nangyari sa EJK. Yun ang totoong inhuman. Pero itong nangyari sa kanya po, due process. Buhay na buhay po. At sa mismong kwento niya, matapos na ma-unconscious, mawala ng malay, okay na daw. Pero ngayon, may panibagong statement po mula naman sa kanyang abogado. Ayan The former president has reported to me a couple of incidents when he fell in his cell. As a result of one of these incidents, he lost consciousness and was evacuated to hospital where he was assessed for cranial and brain injury. Hindi po kapanipaniwala itong statement ni Kaufman. Unang-una, sabi ninyo may amnesia na. Cognitive deficiencies. Bakit niya naalala yung kanyang pagkahimatay? Di ba? Unang-una, pag naimatay ka, hindi mo na yun maalala at maikikwento. Unless magkwento yung yung nakakita. Wala mang kwento mula sa mga doktor. Di ba? At magpakita ka ng picture na sabi ninyo cranial. So nabasag yung bungo kasi natumba. Magpakita kayo ng picture. Tapos medical certificate mula mismo sa hospital na nandiyan sa Dahig. Doon mismo sa ICC, may hospital doon. Pakita kayo ng medical report. Kung totoo, lahat man lang kwento po, ang mga kwento ninyo, probe na. Kwentong kutsiro. Di ba po? Sige man na ng kwento ninyo para ma-justify yung interim release. In-evacuate down sa hospital. Dapat may records doon. Halangan man itago yan ng ICC. Ang ICC, wala man pong politika. Hindi man yon kampi sa gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Neutral yun. At ang ICC, hindi po madadala sa drama. Yung mga judges po, ang tinitingnan nun, ebidensya. Malinaw na pang publicity lang po ito para gatungan yung mga tao, yung mga DDS na umalsa laban sa gobyerno.
Gusto nilang palabasin, inaapi ng gobyerno, ng administrasyon kasi ayaw pagbigyan yung interim release. Wala man pong kinalaman sa interim release ang ating pamahalaan. Kumbinsihin ninyo yung mga judges. Itong mga statement ni Kaufman, dapat naka-address ito sa ICC judges. Anong nangyayari? Propagandang ginagawa niya. Tama po? Kung totoo na may cranial injury, cranial injury, cranial and brain injury, di ibig sabihin, nagkasugat sa bungo, nabasag yung bungo ni ni Digong sa kanyang pagkatumba at nadismayo o nahimatay. So malala pa ganun. Inabot yung brain na kung maniniwala tayo sa kwento ni Atty. Kaufman. Pero nakakwento pa nga sa kanya, naka-report pa nga sa kanya si Digong. Pero yung mga doktor wala mang report. Ano yun? Di ba? Kampi ba sa Marcos administration yung mga doktor sa ICC? Kaya itinatago nila? Wala man pong ganon. Neutral yung mga doktor, neutral yung ICC judges. Sabi ni Kaufman, the former president is fatigued from his detention and physically incapacitated by various medical conditions afflicting a person of his advanced age. All of these conditions are now known to Marcos administration after its representatives conducted a surreptitious visit to the ICC detention center to gather intelligence under the pretense of offering supposed care and concern for the welfare of its citizens. Kaya kayo gumagawa ng ganyan mga kwento kasi nabuking kayo na hindi man totoo yung sinasabi ninyong amnesia. Binisita po. Ang gagalait kasi yun ang defense nila. Yun ang ginagamit na rason para hindi mahirap sa trial. Kasi sabi nga natin mga kababayan, pag inarap mo si Digong sa trial, aamin. Tulad ng doon sa Senado. Inamin niya. So pag inamin, conviction ang atol. Hindi mapagsabihan siya, si Digong kasi mayabang. Tapos recorded yung kanyang mga pag-amin. Kaya ayaw nilang umabot sa trial po kung ano-ano yung rason na pinapalabas mga kababayan. Sabi niya, the court will rule on whether the former president who has been kept from the public eye since his surrender may continue to be detained. O di hintayin mo na lang po kung ano yung magiging ruling. Sabi nga naman ng Palasyo Malacanang, irerespeto ano man ang desisyon ng ICC. Kaya lang yung statement ni Yossi Castro, kaya pumalag si Yossi Castro, master ka daw sa pagtitwist ng mga kwento. sabi ni Yossi Castro kanina, ginamit yung kanyang statement. Yan sabi ni Yossi Castro, Atty. Kaufman appears to have mastered the art of twisting some facts. Naturuan mga kababayan ng mga Duterte. Mahilig mag-twist sa kwento. Hindi po makumbinsi yung mga netizens. Sabi ni Danilo Bernabe, drama lang yan. Sabi ni Susan Tanchongko, lumang tugtugin na yan. Sabi ni Anthony Rodel, antay na lang sa susunod na henerasyon. Sabi ni John Atento, pati si Kaufman, nag-acting workshop na rin. Sabi ni Erwin Villanueva, naubusan ng palusot tong kulukoy na to. Sabi ni Elmer Valley Kapal, hintay na lang natin ang report ng ICC kung totoo yung nangyari kay Digong. Siguro naman, may CCTV naman sa detention cell, makikita diyan kung talagang natumba siya. Minsan kasi hindi na kapanipaniwala ang mga sinasabi ni Kaufman, tulad na lang ng sinabi niyang hindi na nakakaalala si Digong. Nang tinanong si Kitty, okay naman daw, at sabi ni Sara, okay lang tatay niya at maayos naman silang nakapag-usap. Mismong si Sara tapos si Kitty yung nag-booking kay Kaufman. Ano ba? Sabi ni Albert Mendoza, pakulo nyo na namang bago yan. Hindi na.
Ayaw nang maniwala ng mga tao. Sabi ni Marilyn, mga walang nagawa itong DDS, lahat na lang ng mga masamang sinapit ni tatay nila, sinisisi ang presidente, may kasabihan, your foolishness will go home to your body. Di ba? Your foolishness will return to your body, will go home, sinabi rito. Sabi ni Strange as Angels, kala ko ba may cognitive deficiencies? Paano niya naalala yun? Nauli nga sa bibig si Nauli sa bibig si Kaufman. Paano naalala niya yung pagkahimatay? Pagka-unconscious niya. Ang dapat nagkikwento niyan, yung nakakita sa kanya. Hindi mismo si Digong. Kasi si Digong, hindi niya yun maalala kasi may cognitive deficiencies nga. Nagka-amnesia, sabi niya. Sabi mismo ni Kaufman. Ngayon, biglang nakaalala. Diba? Bangga-bangga yung mga sinasabi ng kanilang abogado. Kasi hindi man totoo, palusot nga po para ma-justify yung interim release. Hindi man po mga mangmang yung mga judges para paniwalaan yung kwento nila. Ang dapat nagkikwento niyan, yung medical doctor doon sa ospital, official report, ang dapat na-release mula sa doktor, hindi yung nagkikwento si Kaufman. Pati nga yung sabing amnesia, dapat hindi siya yung nagsasabi niya. O kung magsabi man siya niyan, naka-attach yung medical records. Di ba po? Sabay pakalat na mga statement, yung mga vlogger niya. Yan statement of Attorney Nicolas Kaufman about Duterte's health. Hindi man siya doktor. Pinablish ni Teo Moreno, yung vlogger nila. Parehas yung sinasabi. Ito naman si Marlica ng Gatong, nakakagalit. Ayon sa post ni BP Sara, natagpuang walang malay si PRRD. Magbabayad kayong mga vangag. Sabay-sabay pong umatake. Una si Banat Bay. Pinost mga kababayan ni Mo Kauson. Yun ang kwento na nawala ng malay daw si Digong. Pero naka-okay na niya, naka-recover na. Halatang kwento-kwento man lang po. Ito yung vlogger nila. Sa The Hague, si Alvin in tourism, sabi niya sa post niya, mga kababayan, gusto ko lang po linawin na sa aking live, hindi ko po sinabi na granted ng interim release ni PRRD. Kahit ito po ang ating sama-samang ipinagdarasal at minamanifest. Kinontra kasi yung mga sinasabi. Sinasabi niya kanina, kinontra mismo ni Banat Bay. Fake news niya yun. Pati yung page ni Kitty. Sabay bawi ngayon mga kababayan. Yan Di daw niya sinabi na granted na. Ang sinabi ko po ay without objection ang Government of the Republic of the Philippines sa application for interim release. Kaya ko po sinasabi na malapit na talaga siyang makauwi. Yung statement na yun ni Kaufman, twisted daw, sabi ni Malamang sinabing ganon. Inasyum lang ni Kaufman, sabi ni Yusek Castro. Malamang ngang sinabing ganon si Yusek Castro. Ginagamit niya yung statement, twinis niya para magsot doon sa kanyang agenda. O diba? Masaya ako kasi kung may objection po, mas mahirapan ang proseso. Lalo pa, akong natuwa nang mabasa na may third country nandang i-host si PRRD. Isang sinyales na mas nagiging posible ang kanyang paglaya. Alam ko pong may kumakalat na splice video na parang sinabi kong granted na ito. Hindi po yun totoo. Sa ngayon, wala pong nilalabas na desisyon na nagsasabing approve na ang motion for interim release and pre-trial chamber 1. Nagpaliwanag siya, pero booking na sila sa pagpapakalat ng fake news. Kaya sabi ni Jesus Falsis, Attorney Jesus Falsis, the source of fake news circulating about Duterte's interim release allegedly being granted already is from Alvin, yung kaaway ni Harry Roque sa Humba. He has clarified by saying he was misunderstood and all he said was that the Philippine government poses no objection, which is also fake news from Kaufman. Yan sabi ni Attorney Falsis. Yun din talaga po, fake news yun. Reading and listening comprehension left
the group chat. Education crisis is real para sa mga DDS. Wala po, talagang sinasadya nila. Alam nilang kasinungalingan. Pinipili nila na pakalat ng kasinungalingan para gatungan ang mga mamamayang Pilipino. Yan ang malinaw doon. Ito pa, si Atty. Isa pa to. Si Atty. Lambino, Raul Lambino. Gandang balita naman, mga minamahal na kababayan, ang natanggap natin na malaki ang posibilidad na mapagbigyan yung mungkahi o kahilingan ni Tatay Digong for interim release sa isang bansa na tatanggap sa kanya dahil lahat ng mga terms and conditions na nilabas ng ICC para tungkol dito sa usaping interim release ay tinanggap ng Defense Council o tinanggap ni Tatay Digong at ng mga abogado niya at walang kondisyones ng ICC para mapagbigyan yung interim release ni Tatay Digong. So, ipagpatuloy po natin ang pagdarasal, mga minamahal na kababayan. Yan kasi kayo, assuming yung mga statement po ni Atty. Lambino, hindi din kapani-paniwala. Remember yung sinabi ni Atty. Lambino during yung pag-serve ng warrant of arrest? May TRO na niya, linabas na yung Supreme Court. Wala man po. Ganon sila, nag-live si Atty. Lambino. Ang daming nakuryente noon sa fake news ni Atty. Lambino. You see? Pari-parehas po. Ito balita mula sa ABS-CBN. Sabi dyan, Duterte legal team to accept any conditions imposed by ICC for possible interim release. Handa umano ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggapin ang kondisyong ipapataw ng ICC para sa hiling nitong interim release. Iyan kung hindi kontrahin ng prosecution. Malamang kontrahin siyempre ang prosecution ang plano nila para sa interim release. Yung mga argumento nila po, hindi man kapani-paniwala, lahat palusot. Siyempre nababasa yon ng mga judges na ito ang mga sinasabi nila na lahat ng kondisyon susundin. Malabo niya ito based sa records niya ng pagkatao ng pamilyang ito. Lahat ng sinabi, sumalto. Hindi nangyari. Baliktad ang nangyayari sa kanilang mga sinasabi. Yes, sabi ng mga netizens, sabi ni Leo Pason, hayaan niya na tatay niyo para makabayad naman sa mga pagpatay niya. Kung tutuusin kulang pang buhay niya, hayaan niyo na ang karma maningil sa kanya. Sabi ni Anjo Angustia, ba't kailangang interim release ang pinaglalaban? Ba't hindi arapin yung mga kaso kung hindi naman totoo yung akusasyon? Dami pang drama at delaying tactics para kung mapawalang sala, release na permanently. Dati, tapang-tapangan yung matanda. Ano ka ngayon? Bote sa ICC yan nililitis. Kung dito yan sa Pilipinas, baka yung mga nagsampa pa ng kaso, pinakulong yan. Sabi ni James Nico Gilogo, condition o uwing abo. Sabi ni Jennifer Molihon, mahilig talaga mag-imbento. Sabi ni Ramon Christopher Luis, stay na siya dyan, sayang pera ng government dyan. Sabi ni Mabutol, kulang ang life imprisonment sa... Basahin niyo na lang. Sabi ni Jaime Mansera Bungo, naku po, huwag niyong bibigyan ng interim release, di na babalik yan. Hindi dapat pagkatiwalaan. Tinatry nila na mauto yung mga judges. Yan kung pauuto yung mga judges, mga kababayan.